Magandang gabi po sa bawat isa. It's a privilege po na maatasan na ating mahal na pastor. Tayo po tayong lahat. Grab your King James Bible. Amen. Deuteronomy chapter number 20. Deuteronomy chapter number 20. Basahin po natin from verse number 1 hanggang verse number 8. Are you there? Amen? Amen. Basahin ko po ang verse number 1. You'll read verse number 2 hanggang makarating po tayo sa verse number 8. Ang sabi po ng Bible, "When thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses and chariots, and a people more than thou, be not afraid of them. For the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt." Verse 2. "And shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not your hearts faint. Fear not, and do not tremble, neither be ye terrified because of them. And the officers shall speak unto the people, saying, What man is there that hath built a new house, and hath not dedicated it? Let him go and return to his house, lest he die in the battle, and another man dedicate it. And what man is there that hath betrothed a wife, and hath not taken her? Let him go and return unto his house, lest he die in the battle, and another man take her." A very simple message tonight. I just want to encourage each and everyone to keep fighting the battle. Keep fighting the battle. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong binigay niyo sa amin tonight. Bless you po, Panginoon, ang mensahe. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po mag-ingat sa aming pastor as they travel. Sa pagbalik po mamaya dito. Salamat, Panginoon, sa privilege binigay niyo po sa amin. As always, your word ay hindi po nawawalan ng kabuluhan sa puso't isipan ng inyong mga anak. Gamitin niyo po ito, Holy Spirit of God, kayo po mangusap sa puso't isipan ng bawat isa. Lahat po nito ay, ang papuri ay sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Christian life is a series of battles. Every day, there's a battle to be won. At alam natin yung kalagayan ng isang tao na nakaharap sa labanan. And we should not lose this battle. Now, tingnan po natin yung Ephesians chapter 6. Makikita po natin na ang mga lingkod ng Diyos kahit noon at hanggang ngayon, we have the same battle na dapat nating mapagtagumpayan. Sa Ephesians chapter 6 verse number 10, babasahin ko po ito at sundan nyo sa inyong mga mata starting on verse number 10. Sabi ng Bible, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God,
that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Everybody should keep fighting the battle. Yung spiritual battle na ating pinaglalabanan ay napakahalaga. That's why every individual should keep fighting the battle. Every father should keep fighting the battle. Every mother should keep fighting the battle. Every young people should keep fighting the battle. Every frontliners of this church should keep fighting the battle. Every choir member should keep fighting the battle. Every usher should keep fighting the battle. The Sunday school teachers also should keep fighting the battle. Every preacher should keep fighting the battle. Every area captain should keep fighting the battle. Every group leader should keep fighting the battle. Every member should keep fighting the battle. But there are several persons na hindi pinayagan at sila ay pinauwi para ayusin ang kanilang sarili. May mga dapat tayong ayusin dahil hindi basta-basta ang labanan na ito. Nakita natin dito sa text natin sa Deuteronomy chapter 20. Nakita natin yung binigay na encouragement ng mga priest. Dahil dapat lahat talaga ay makikipaglaban. Dapat lahat ay kasali. At dahil ito ay hindi basta-bastang battle, ang expectation nila ay dapat talaga maipanalo ang battle na yan. Alam natin, meron tayong battles, pero dapat mananalo tayo sa battle na yan. Hindi pwedeng tayo ang talunan because we are on the winning side. Now, the priest gave their encouragement on verse number 2. And it shall be, when ye come nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people. Can you imagine, ganun na lang yung kanilang encouragement when they have this battle? Let not your hearts faint. Fear not, and do not tremble. Neither be ye terrified because of them. For the Lord your God is He that goeth with you to fight for you against your enemies, to save you. So, itong battle na ito ay sure win na. Wala ka nang dapat ipag-alala. Pero ang gusto ng Panginoon, dapat nandun ka. Now, ang buhay bilang isang mananampalataya ay hindi tayo tatakbo sa problema. Haharapin natin ang problema. At anumang battles ang ating kakaharapin ay dapat nating mapagtagumpayan. Pero meron ngang mga pinauwi dito katulad nitong verse number 5. And the officer shall speak unto the people, saying, What man is there that hath built a new house and hath not dedicated it? Can you imagine? Kasama ka sa giyera at ang bahay mo ay bagong-bago pero hindi pa na-dedicate. Now, makita natin dito na ang Panginoon ay merong concern sa mga bagay
na dapat ay nakadedicate para sa Kanya. Kasi delikado, baka mamaya yung bahay niya ay iba ang mag-dedicate. At hindi pa sa Panginoon dinedicate. Kaya ang instruction sa kanya, umuwi ka muna, ayusin mo muna yon, bagong-bago ang bahay mo, and then i-dedicate mo ang mga bagay na dapat nakadedicate para sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga sa ating buhay na ang Diyos ay merong hinahanap sa atin, ano yung mga bagay na dinedicate natin sa Kanya. At baka mayroon pa tayong mga bagay na hindi natin na i-dedicate sa Panginoon. At siya ay pinauwi. Hindi para disqualify, kundi ayusin ang kanyang buhay. And then on verse number 6, makita naman natin dito, and what man is he that hath planted a vineyard, and hath not yet eaten of it? Alam niyo po, mahalaga sa Panginoon yung first fruits. Kasi ito ay para sa Panginoon eh. The best of the best. Concerned din ang Panginoon doon. Teka, merong bunga yan. Sayang naman ang sinimulan mo. Sayang naman ang pinagpagalan mo. Kung hindi yan magagamit. Kung hindi mo yan papakinabangan. Bakit? Ano ba yun? Pag siya ang nakinabang nun, nourishment para sa Kanya. Dahil siya'y makikipaglaban para sa Panginoon. And can you imagine, ang Panginoon concern, hindi ang Panginoon, wala siyang pakialam sa atin kung anong mangyayari sa atin. May mga personal affairs tayo, at ang Panginoon, well aware siya kung ano, meron ka mapapabayaan, bumalik ka doon, asikasuhin mo yun. The vineyard, it may be his business na kanyang sinimulan. Of course, naunawaan ng Panginoon yun. Pero pagka nakakailang bunga na at wala ka pa dun sa hanay na dapat nakikipaglaban, there's something wrong. And then, yung verse number 7. And what man is there that hath betrothed a wife, and hath not taken her? Let him go and return unto his house, lest he die in the battle, and another man take her. Alam niyo po, yung betrothal sa kanila, talagang mag-aantay yun ng time. Sayang naman, ang tagal-tagal mong inantay. Kung kailan kayo nakasal, namatay ka pa. Alam niyo po, alam talaga ng Panginoon ang kalagayan niya. Sabi nung priest, ay nako, bagong kasal, uwi ka muna, di ka pa sanay sa away. Ano? Battle eh, no? Pamira, aharap sa battle, hindi sanay sa away, delikado yan. Bagong kasal eh, kaya pa-experience mo muna, no? Kung paano siya makipag bati. Nakakita natin dito, no? Alam ng Panginoon yan. Eh sir, paano naman yung wala pang asawa? Yun. Kaya nga, yung mga wala pang asawa, laban ng laban, patay kung patay. Now, dito sa verse number 8, the unexpected ay nandito. And the officer shall speak farther unto the people, and they shall say, what man is there that is fearful and faint-hearted? Let him go and return unto his house, lest his brethren's heart faint as well as his heart. Ito yung mga hindi mo expect pero meron palang problema sa kanilang mga puso. So hindi rin pwede yan na nandiyan sa hanay na makikipaglaban. These are the fearful and the faint-hearted. Can you imagine? Their brethren's heart
faint as well as his heart. Okay lang sana yung siya lang eh. Kaso sigurado yung katabi niya, apektado yan. Yung sa kaliwa, yung sa kanan, yung sa harap, yung sa likod. Kasi kung may problema siya sa kanyang puso, sabi nito, uwi na lang kayo. This is the problem in the homes, the fearful and the faint-hearted. This is the problem in the schools, in the church, the fearful and the faint-hearted. It seems like nandun pero parang walang joy, parang walang hope, parang walang peace. Nadadamay pa ang iba. Negativity is contagious. It will cripple the church. It will destroy the work of God. How can we win outside if we have a problem inside? Lalaban tayo pero problema dito. The faint-hearted. The devil is the enemy. We can't win the war with a fearful heart. We will not win the war with a faint heart. We will not win the war with a negative heart. Yung puso na mayroong mga reservations, hindi all out sa Panginoon. This is the reality in the heart of every Christian tonight. May mga pagkakataon, you have a fearful heart. You have a faint heart. So the question tonight, how can we keep fighting the battle? How can we keep fighting the battle? Paano ako makakapagpatuloy na ako'y kasama na makikipagbaka, makikipaglaban? Meron tayong dapat na susuportahan na gawain ng Panginoon. I want to be included because I am one of the member of Christian Bible Baptist Church. I am one of the child of God. I am one. Isa ako sa pinili ng Diyos na maglilingkod sa Kanya. Paano ako makakapagpatuloy? How can we keep fighting the battle? 3 simple points. Number one, keep yourself encouraged. Keep yourself encouraged. May mga pagkakataon sa buhay natin, hindi natin namamalayan, bigla-bigla, nawalan na ng courage. Ayaw na. So keep yourself encouraged. Isaiah chapter 41, verse number 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Anong dahilan? Bakit hindi ka encouraged tonight? We have a great God in heaven who can help us. Have that courage in the face of conflict. Yan ang gagawin natin. Sigurado, meron kang paglalabanan. Kanina, nung umulan, meron kang pinaglabanan. Salamat na pagtagumpayan mo na pumunta sa bahay-sambahan. Uuwi tayo mamaya, meron tayong paglalabanan.
Matutulog ka, meron kang paglalabanan. Gigising ka, meron kang paglalabanan. Meron kang dapat gawin bukas, dapat mong paglabanan. At para mapagtagumpayan mo, to keep fighting that battle, we need ourselves to be encouraged. Alam mo sa sarili mo, pag discourage ka, have that courage. 2 Samuel chapter 10, verse number 12. Be of good courage, and let us play the men of our people, and for the cities of our God, and the Lord do that which seemeth him good. Gawin mo yung part mo, and God will do the rest. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Merong conflict, go ahead, fight it. Stay away from conversations that will discourage you. Alam mo naman, madi-discourage ba't ka pa makikipag-usap? Meron tayong gagawin, meron tayong dapat ma-accomplish para sa Panginoon, dapat malakas tayo. Only be thou strong and be very courageous. We have to stay strong. Thank God we have the Word of God. This book will keep us encouraged. Paano kaya kung walang salita ng Diyos? Anong encouragement ang ating tatanggapin? Preaching will keep us encouraged. Keep on attending church services. Listen to the Sunday school lessons, and for sure, you will be encouraged. Sunday school will keep you encouraged. The divided Sunday school fellowship will keep you encouraged. Our area Bible studies will help you be encouraged. What you are doing for the Lord will help you encourage. Ginagawa natin to para sa Panginoon. Ginagawa natin to para sa ating pamilya. Ginagawa natin to para sa ating loved ones. Ginagawa natin to para sa ating mga kaibigan and for the next generation. That's why, keep on encouraging yourself. Help yourself. Ang mahirap yung in-encourage ka na, hindi ka pa nagpapa-encourage. Available naman ang salita ng Diyos. Meron naman tayong church. We need to keep fighting the battle. Keep yourself encouraged. Number 2, keep yourself engaged. Don't sit around doing nothing. Do you remember the 4 leprous men? Nagbulong-bulungan sila. Why sit we here until we die? Punta sila doon sa camp, kumakain na sila, sabi nila sa isa't isa, we do not well. Ibig sabihin, talagang mag-engage ka. Nandun ka, makikita mo yung problem. Nakita nila na nabusog nga sila, pero meron silang mga kasama na napapahamak. And because they are engaged, ginamit sila ng Panginoon. Ang involvement natin sa ministry ay napaka-importante. Ang unang nagbe-benefit niya ay ikaw. Kung marami ka ng pinaglabanan, ay siguradong ikaw ay bihasa na. Tignan niyo po, Psalms 144, verse number 1. Blessed be the Lord, my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight. My goodness and my fortress, my high tower, my deliverer, my shield, and he in whom I trust, who subdueth my people under me. Nakita niyo po kung paano ang Panginoon nag-intervene sa kanyang buhay. Na para siyang inaalalayan nung siya'y nakikipaglaban, sabi niya, okay, sige. Ilabas mo yung kamay mo.
Magagamit mo yan. Yung mga fingers mo, magagamit mo rin yan. Nakita na kayo ng fighter na pati fingers ginagamit? Ginagamit to sa mata, sa ilong, sa tenga, sa buhok. Mahalaga yung fingers. Ang isang warrior, tanggalan mo lang yan ng thumb. Wala na. Mahirapan na makipaglaban yan. Mahirapan na humawak ng sword yan. Kasi pag inano nyo yun, ay babalik sa kanya. Can you imagine, lahat ng parte ng katawan ay tuturuan ng Diyos na makipaglaban? Yung may experience mo bilang isang Kristiyano, sabi mo, hindi pala madali maging Kristiyano. Unang-una pa lang, nung ako'y tumanggap sa Panginoon, meron na agad hadlang. Meron na agad kumukontra. Lalo pa nung ikaw ay nagpabautismo, may kumontra. Mga mahal mo sa buhay, ano ba yung ginawa mo? Bakit ka nagpabautismo? Pero sa pagtagal ng panahon, pag may mga nagtanong sa'yo na mga new converts, tuwang-tuwa sila sa buhay mo. Dahil alam nila marami kang napagdaanan and you become a blessing in their lives. Maraming mananampalat. 47 years na po ang ating simbahan. Meron na mga Kristiyano dito na higit 10 years, higit 20 years, higit 30 years, higit 40 years nang nasa gawain ng Panginoon. And they have fought a good fight. Ang engagement natin sa gawain ng Panginoon ay napakahalaga. Each and every one of us can have a part in the Lord's work. Don't depart, sabi ng ating pastor, have a part. Madami ang natatakot sa umpisa, pero normal lang yan. Sa biyaya ng Diyos, mapapagtagumpayan mo yan. Ang hirap, ganito pala, may mga struggles, kailangan kong labanan. Kung ang nilalabanan mo lang ay antok, napaka-simpleng laban lang yan. Kung ang nilalabanan mo lang ay yung, grabe, ang hirap pumunta sa simbahan, mababaw na laban lang yan. Ang pinag-uusapan nating laban dito is a life and death situation. Na pwedeng ikamatay ng iyong pamilya, ikamatay ng iyong anak, ikamatay ng iyong mahal sa buhay. Kaya nga dapat ka magpatuloy. Hindi hinahamon ng Diyos yung mga faint-hearted, yung mga nanghihina ang loob. Ang gusto ng Panginoon talagang handang makipagbaka at makipaglaban. Para saan na-encourage pa tayo kung hindi tayo mag-i-involve? Marami tayong pwedeng i-involve sa gawain ng Panginoon. Mayroong mga new converts, kailangang alagaan, kailangang i-disciple, kailangan silang turuan ng salita ng Diyos. Keep yourself engaged. Dapat alam natin ano yung mga upcoming events ng ating simbahan. Ano na nangyayari? Anong emphasis natin? Can you imagine? In-announce na po na ating pastor yung ating 47th anniversary, the last 2 Sundays ng January and the first 2 Sundays of February is our 47th anniversary. Dapat engaged tayo doon. Invite na ako ng bisita. Meron na ako mga kakausapin, may mga Bible studies na ako. Encourage ko sila na makapagdala ng bisita para sa aming anniversary. And then lastly, number 1, keep yourself encouraged. Keep yourself engaged. And number 3, keep yourself empowered. What we need is the power of the Holy Spirit. Hindi natin kaya ang laban na to. Sir, gusto kong magamit ng Panginoon. Anong kailangan kong gawin?
need to have the power of the Holy Spirit. Acts chapter 1, verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Alam niyo po kung bakit ang ating simbahan ay napakaraming napagtagumpayan. Ilan na yung outreaches sa Taiwan, merong outreach sa Singapore, meron sa Thailand, meron sa Dubai, meron sa Guam, at may mga bubuksan pa. Bakit? Because this church is empowered by the Holy Spirit. Hindi naman gagawin yan ng ating pastor without the power of the Holy Spirit. Hindi yan gagawin ng mga miyembro ng ating simbahan. Can you imagine? Meron tayong representative dun sa Israel na nag-aakay ng kaluluwa. They are doing the soul winning kahit merong gera. Because of the power of the Holy Spirit. Luke chapter 12. Verse number 12. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. Kaya ang church natin ay masaya. Nakikita natin maraming mananampalataya ang nag-aakay ng kaluluwa. Yung iba mga bago pa lang, hindi na alam paano ko nasabi yun. It's the work of the Holy Spirit in your life. Every soul winner ng simbahan na ito ay kumikilos ang banal na spirito sa ating buhay. When we try to witness to somebody, God's simple plan of salvation, dahil sa mga pananalita natin, hindi natin kaya yan. But the power of the Holy Spirit can change the heart of a non-believer. Na maunawaan niya, something happened on the cross of Calvary. Somebody bled and died for you and for me. And His name is Jesus Christ. At yung tao na yun, he or she was so convicted. Tama! Mali ako! Makasalanan ako! Wala akong magagawa papunta doon sa langit. But the name of the Lord Jesus Christ na namatay para sa akin. Handa na akong tumanggap sa Kanya bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Paano tayo hindi makakapagpatuloy hindi natin hinihingi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu? Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse number 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. You may think nobody's praying for you, but there's somebody, the person of the Godhead, na siyang nagbibigay ng petition sa Panginoon, intercession for us. Alam niya kung ano yung nasa puso natin. Huwag niya pong pahintulutan na itong anak ng Diyos na ito, he or she has something in his heart or her heart na dapat maayos, mabago. Bigyan niyo po siya ng revival. And every time the work of the Holy Spirit in our lives, makikipagbaka tayo. Magugulat ka, meron kang gagawin para sa Panginoon. Lahat tayo walang kakayahan without the work and the power of the Holy Spirit. That's why we are begging on God, Lord, give me power. Our pastor's prayer is still, Lord, give me power, give me power, give me power. I need you, Lord, as I preach your word. And every time na meron tayong gagawin para sa Panginoon, we need the power of the Holy Spirit. Every choir member need to ask God, Lord, give me power.
Every usher, hindi mo kaya yan. Pero kaya yan sa biyaya ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Every Sunday school teacher can teach well because of the power of the Holy Spirit. Each and every one of us can disciple a convert with the power of the Holy Spirit. And can you imagine what this church can accomplish in doing the soul winning with the power of the Holy Spirit? We have this book, and the Holy Spirit, we can turn the world upside down for the Lord Jesus Christ. One of these days, the war will be over. Our Lord and Savior Jesus Christ will fight for us. And Satan will be thrown into the lake of fire. But for now, let's enjoy the power of the Holy Spirit. Together, we can keep fighting the battle. What are your battles tonight? Ano yung mga pinaglalabanan mo? Everybody has personal battles. Nagtanong ako ng isang ordinary na young people. Sabi ko, meron ka na bang battles? Opo, sir. Araw-araw? Opo, sir. Kaninang umaga? Opo, sir. Ngayong hapon? Opo, meron po. Lahat tayo may pinaglalabanan. You may think, matagal na ako sa church, pero may pinaglalabanan ka pa rin. Bago lang ako, may pinaglalabanan ka rin. Let's keep fighting the battle. Normal sa buhay ng isang Kristiyano na may pinaglalabanan, may pinagdadaanan. But we need to keep ourselves encouraged, keep ourselves engaged, and keep ourselves empowered. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. We are so thankful that you bless us with your word. Salamat po, Panginoon. This battle is a reality in the lives of each and everyone. Help us as we keep fighting the battle. Bless you po invitation tonight. In Jesus' name I pray.